yan. So ngayon po, Bulacan. Maya-maya lang, alis na papuntang Bulacan. Okay? Kaya ito ngayon, dahil hindi niya magampanan ito, kaya pansamantala, tayo muna po ang pinagaganap niya rito. Bueno, mga kapatid, ngayon po, dadako na po tayo sa pagbasa ng mabuting balita. Dito po tayo nakasintro sa mabuting balitang ito. Kaya kinakailangan po, mga kapatid ko, mga nakikinig, pakinggan po nating mabuti. Ano po? Ang ganda po dito, araw-araw may nakatalagang mabuting balita. Bueno, awit muna po tayo. Ating mabuting balita, ibibigay po natin kay Brother Fred Lagrusa at ang atin pong ebanghelyo is mula sa panulat po ni San Juan Evangelista chapter 6 verses 44 hanggang 51. Okay, Brad? Sige po. Ibigay mo sa kanya yung mikropono. Ayan. Wala makakakalapit sa akin maliban dalhin sa amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay mula akong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ang lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugan. May makakakita na nakita na sa Ama yaong nagmula sa Diyos ng tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako, ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ng iyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako, ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman. Ang sino mang kumakain nito at ang pagkaing ibinibigay ko, ikabubuhay na masanlibutan ng aking laman. Ang mabuting balita ng kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan.
pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka. Purihin ang Diyos na buhay. Glory to God. Glory to you, Jesus. Glory to you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, na napakinggan po natin ang napakagandang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya ngayon po, in the absence of Sister Emily Lagrusa, naririto ang, kayo asawa no? Kahit narito po ang kanyang husband na iti-take over niya ang ebanghelyong binasa. Brother, ano po ang maibabahagi ninyo o kaya maiugnay niyo sa buhay niyo itong ebanghelyong binasa natin? Sige po. Magandang hapon po sa lahat, lalo-lalo na po sa buong pamunuan ng Soldiers of Christ, sa pamunuan ng ating Brother Ting Arcadio. Nawa, sa ating ebanghelyo ngayon, nawa magkaroon man lamang kahit ng konting pagbabahagi na sana maunawahan natin kung ano po ang kahulugan ng ating ebanghelyo ngayon, sapagkat ito tunay nga po na napakalalim ang kanyang sinabi rito na ang pagkain nagmumula sa Ama ay tunay nga po na nagpagbibigay buhay. Pero palamang, mga kapatid, nawa, unawaan niyo ako, kung ano man po itong aking naihanda na kasagutan dito sa ating ebanghelyo, totoo po, tayo po ay nagmana sa mga nakaraang ninuno natin at tayo po karamihan ay nangangamatay sapagkat hindi nagmumula sa Ama ang kanilang naunang minana na pagkain. So ibig sabihin, sa panahon ng ating Panginoon Hesus, sa kanyang pangangaral, ang pagkaunawa ko po rito, tunay nga po, marami po ang ebanghelyong ito, marami po ang kumalas sa kanyang mga alagad nung kapanahonan niya. Subalit, iba po ang aking pagkaunawa rito. Marami, totoo nga po na hindi nila naunawaan paano nila kakainin ang laman ng ating Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon, iba ang ating pakahulugan ng pagkain na yan na ibinigay ng ating ebanghelyo ngayon. Ito po ang ating ginaganap sa pang-araw, tuwing araw na linggo. Yan po ay tunay nga po nagaganap yan. Sapagkat ang pagkain binigay natin na nagmumula sa Ama ay tunay nga po sa araw ng linggo natin lahat yan mapapakinamagan, lalo na kung tayo po ay tunay na nakikinig sa kanyang mga salita. At ito po ay ibinigay na sa kapanahunan ng unang simbahan natin, ang Iglesia Katolika, sa pamamagitan ng ating butihing apostoles ni St. Peter noong kapanahon. Ito po ang unang simbahan na siyang tunay na ginanap at dito nagsimula ang tinatawag nating sa pang-araw na linggo. Ito po yung Eucharistia na ginaganap natin tuwing araw na linggo. So ibig sabihin, dito natin siya makakain ang ating Panginoon. Ayon sa kanyang sabi, makakain ninyo aking laman at kayo mabubuhay, at sa pamamagitan po ng tinapay na pinagpipiraso nating Panginoon, katulad na nangyari nung kapanahunan ng mga apostolis, nung huling hapunan. So halos ito rin po ang kahulugan ng ating ebanghelyo ngayon. Tayo ay tunay nga na mabibless ayon sa ating pagkain sa kanyang laman sa pamamagitan ng pinapirasyong tinapay. Ito po ay tinataas natin, niluwalhati natin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kataas-tasan, at sa pamamagitan ng pagpupuri natin, ito po sa araw ng linggo, nagaganap ang pagkain natin sa kanyang laman. Sa mga kapatid, naunawa natin ang tunay na kahulugan ng pagkaing buhay magmumula sa Ama. Marami pong salamat. Nawa po, sa konting bahagi, naunawa natin kung ano ang ating pagkain
na gustong ipahiwatig nating Panginoong Isus. Marami pong salamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Brother Fred. Ano po? Dumating na po ang kanyang may bahay. Okay? Dumating. Okay. So, meron po ditong isang kapatid natin na siya po Brad, ikaw ba nag-undergo ka ng ano? Ng God's healing? Ganun ba? Okay. Gaano mo naman katagal ang pabalik-balik ka dito sa God's healing? Okay, siya po ang ating kapatid, Brother Rodi Tolentino. Okay. Si Brother Rodi Tolentino. Brother Tolentino, isalaysay mo nga sa amin kung paano ka pinagaling ng Diyos na sinabi mo sa pamamagitan ng God's healing. Bueno, good afternoon po. Magandang hapon po kay Brother Marcelo, kay Brother Head Servant, Brother Ting, kay Brother Fred, kay Sister Tita, kay Sister Emily, kay Sister Auring, at kay Brother Marcelo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po naman, brother. Ako po ay pinagaling ni Lord. Ako po ay na-ospital sa Pagamutang Bayan ng Malabon. Ako po ay sumusuka, dumudumi. Ako po ay nagkasakit ng gastroenterology. May nakain po ako na hindi ko na gusto na ng sikmura ako. Ako po ay sumuka, dumumi po ako ng dugo. Tapos mga 4 na araw po ako sa Malabon. Bumaba po yung yung plate number ko. Oo, dinala po ako sa San Lazaro. Pagdating sa Lazaro, in-interview ako, tapos na-admit po ako mga isang linggo, nandun po ako. Tapos, nagpapasalamat po ako kay Sister Emily, tsaka kay Sister Tita, pinag-pray over nila ako doon. Nagpunta po sila doon, sila po ang instrumento para pinagaling nila ako. Tapos po mga ilang araw, nandun po ako. Tapos pagdating ko po doon, hindi na po ako dumudumi ng dugo. Normal na po ang ang kalagayan ko doon. Ayos na po. Paano ka naman napunta dito? Brother, paano ka napunta ka mo? Sa pamamagitan ng God's healing, dito ka pinagaling. Opo. Sige po. Punta po ako dito, sinama po ako ni Brother Fred. Sabi daw po ako dito sa DWAD. Sinama niya po ako. Ito po, nagsasalita ako ngayon. Tapos mga ilang araw po, okay na po ako doon sa San Lazaro. Tapos mga ilang araw, pinalabas na po ako. Hindi na po ako dumudumi ng dugo. Hindi na po ako sumusuka. Hindi na po umaano mga 1 linggo po. Yung po nakalabas po ako. Awa ng Diyos, eto buhay po ako. Nagpapasalamat kay Lord. Binigyan pa ako ng mahabang buhay. Maraming salamat po, Jesus Christ. Thank you, brother. Maraming salamat po. So yan po si Brother Rodi Tolentino. Okay? Of course, kung itatanong po natin, paano siya pinagaling ng Diyos? Sa pamamagitan po ng doktor. Okay? Kaya yan po siya ngayon, nagpapasalamat sa Panginoon. Pero hindi ka pumunta dito, hindi ka nag-undergo ng God's healing. Ha? Hindi ka nag-undergo? Hindi pa po. Hindi ka nag-undergo ng God's healing, kundi sa pamamagitan ng doktor sa San Lazaro. Okay. Thank you, Brad. Ngayon po, sapagkat dumating na itong kanyang may bahay ni Brother Fred, okay, Sister Emily, ano po naman po may babahagi mo? Paano ka ba naging miyembro o naging bahagi ng Soldiers of Christ? Una po sa lahat, magandang hapon sa ating Diyos na buhay, sa mahal na inang biyan, sa banal na Espiritu, at sa ating pong Brother Marcelo, magandang hapon po. At sa lahat po ng nakikinig sa oras na ito, magandang hapon po sa inyong lahat. Labis po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil po sa nalate ako at nakahabol po ako. Maraming salamat din sa Panginoon na
nakalapit ako sa Soldiers of Christ, na dito ko po natagpuan yung talagang, kasi mahilig po ako sa mga ganitong gawain, mararin po ako yung dinadaluhan, pero dito ko po sa Soldiers of Christ, nakita po yung talaga pong malakas ang ng Holy Spirit. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi imbihal po ng aming nanay Sister Cecil Maico na iniwanan po sa grupo namin ng AP Aquino at sa iba na po siya na inilagay ni Lord sa malalayong lugar. Kaya pong AP Aquino Group, Malabon Combine, sa magitan din po ni Sister Lucia na amin pong kaagapay. Nagpapasalamat din po ako sa mga kaagapay ko rin, sa aming mga grupong maliit, dahil nakapag na rin po kami ng tuwing buwan ng yung fellowship po sa Sangandaan, na nag-start po yun ng November hanggang sa ngayon po. At nagpapasalamat po ako na sa yung biyaya po ni Lord na binigay po sa akin ng aking brother husband na makaagapay ko rin sa ganitong gawain. Kasi siya po ang lagi nakasuporta tuwing ako po yung malilate sa gawain dahil may trabaho din po ako na talagang hectic din po ang araw-araw na gawain ko. At binigay din po ako sa atin ng Lord na ito na kumita po para sa amin, sa gawain. Yung brother husband ko po, siya po lagi nagpapala sa akin ng oras. Gaya po ng ganitong gawain. Napakalayo ko po ng pinuntahan ko. At siya po ang kahit na hindi ko sinabi, narito po siya para gampanan yung dapat ko pong gampanan. Kaya salamat sa Panginoon. Mas sa pagbaba po ng mahal na ina, mahal na biren sa bawat hayo po namin. Talaga pong siya lagi nakasuporta rin. Kaya maraming salamat sa Panginoon at sa pagbibigay po para sa Lord. Talaga pong totoo yun. Pagka nagbibigay po tayo ng binigay sa atin ng Lord, financial, iba ang balik ni Lord. Mas marami ang binabalik sa atin. Kaya po nagpapasalamat akong masyado sa ating Panginoon na sa ganitong gawain, huwag po tayo magsawa. Masyado tayong lalo lumapit sa Diyos. At sa pagbibigay po, totoo po yun. Huwag tayo manghinayang sapagkat alam natin sa Lord, lahat po galing ang lahat. Pinapairam lang po sa atin. Kaya maraming salamat. Thank you, Sister Emily. Okay. Sunod po, tatawagin natin ang ating kapatid, si Sister Aurora Caneda. Sister Aurora Caneda, kumusta po kayo? Mabuti po. Kano na po ba kayo katagal dito sa Soldiers of Christ? Siguro nasa 6 na taon na po ako. Aba, matagal na rin. Amen. Paano po pa kayo napabilang sa naging miyembro ng Soldiers of Christ? May sakit? May problema po ba kayo? O ano? Ako po, naakyatan din po ng Mama Mire, ng aming si Sister Cecil nung araw pa. Ako rin po may karamdaman. Pero po, ang pagpupuri ko ngayon ay ang aking brother husband na 2 beses pong nasugod sa ospital sa pamagitan ng high blood, sakit sa puso, kolesterol. Pero hindi po siya na-confine. Amen. Kasi po, ginamit ko po ang sabi nga ng ating head servant na pwede tayong makapagpatong sa may mga nararamdaman. Ginawa ko po yon, pinatungan ko siya ng Bible at prini-over ni Lord. Sa pamagitan nun, bumaba ang kanyang dugo at siya po ay agad-agad pinauwi ng doktor. Pero sa pag-uwi namin, pinaakyat ko dito siya sa God Ceiling. Amen. 1 buwan po yata kami. Talaga kami mag-asawa. Balik kayo dito? Opo. Sige 1 po, buwan. sige po. Pero tuwing Biyernes po, nakakaakyat kami dito. Siguro yung 1 buwan na yun, kung halimbawa, binadoktor mo yun. Opo. Aba, malaki-laki rin dati. Oo nga po. Malaki-laki rin. Samantalang dito, ang gagastusin mo lang yung pamasahe. Yung pamasahe mo, balikan. Opo. Dahil tulad ng sinabi natin, wala injection dito, o ano pa man. Ang kailangan lang dito, dumito ka, umakyat ka, makinig ka ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na yan, yun ang magpapagaling Yun sa'yo. nga po.
po. Amen. Na sa pananalig at pananampalataya ng aking brother husband, siya po ay binago ang kanyang mga makasanlibutan na gawain. Talaga po ngayon, puro na lang salita ng Diyos ang kanyang napapakinggan. At Amen. naakay ko na rin po siya sa araw ng linggo. At kung mayroong mga fellowship, kasama ko na rin po siya. At Amen. Kapag ka ang laging kinakain mo, kaya ulam mo, karning baboy, sa katagalan, kamukha mo ang Ano po? hindi mo nakuha, no? Kapag ka lagi mong kinakain, karning baboy, ha? Katagalan, kamukha mo ang Baboy din. baboy. Oo. Pero kapag ka ang lagi mong kinakain, ang salita ng Diyos, Yun po. kamukha mo ang Diyos. Kaya Very nga good. po, sa pananalig Kaya at napakahalaga po ng pananampalataya. salita ng Diyos Amen. na ngayon, yan po ang ating pinapaksa. Amen. Banal na Eucharistia. Si Jesus, hindi lamang tinapay sa banal na Eucharistia, kundi si Jesus, tinapay na mula sa langit bumaba sa atin. Kaya, Amen. si Jesus, pagkain pangkaluluwa, pagkain pangkatawan, kapag ito lagi mong kinakain, ha? Sabi ko nga, kamukhang mo ang Diyos. Diyos. Amen. Okay, so ano pa masasabi mo, sister? Hindi lamang po ang aking brother husband ang nabago, ako rin po, magpupuri ako at nagpapasalamat na tinawag ako na hindi nakahiga, kundi malakas pa. At Amen. ngayon po, kung minsan po may bababa kami ng araw po ng Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, nang mahayo po kami, kasama namin si Sister Emily, ang aming nanay, ang aming coordinator. Nagpupuri't ako na may binigyan din ako ni Lord ng konting karunungan Amen. na pagpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Opo. Amen. So, napakaganda po kapag kamukha niyan, meron kayong pagkakaisa, pag kayo humahayo, sabi mo nga kasama niyo ang nanay niyo. Opo. Kaya napakaganda kapag humahayo, nagtatrabaho sa ubatan ng Panginoon, magkakasama kayong Kami tayong magkaanak. tatlo. Opo, Ayan. amen. Magkakasama kayong magkaanak. Bueno, sister, susunod pong tatawagin natin. Okay? Ang susunod na tatawagin natin ay si Sister Cristita Santolos. Sister Christy, kumusta ka? Isang magandang mapagpalang hapon po sa ating Diyos na buhay, sa ating mahal na Inang Birhen Maria, sa kabanal-banalang Espiritu Santo po, at saka sa iyo po, Brother Marcelo, and behalf kay Brother Ting, narito po kayo para agapayan po ang gawain ito para sa EP Aquino Group po. Sa hapong ito po, binabati ko rin po yung aming siyang nanay, Sister Cecil Moico, at saka lahat po ng grupo ng EP Aquino, at saka sa lahat ng Malabon Combine, at saka sa lahat po na marating ng DWED sa hapong ito. Binabati ko po kayo na sana po lahat kayo nakikinig sa hapong ito. Kasi ito po yung sinasabi ng ating Panginoon, ang pagkain po na buhay ay yung ating Panginoon sa araw na ito. Ang ako naman po, kasi bilang kabataan ko noon, tinawag po ako dito sa sa grupo ng SOC na medyo may karamdaman po kasi bilang isang kabataan noon masyado akong mabisyo. Maraming bisyo ko na hindi naman po kulang na lang po yung kumbaga sa mga personal na bagay, yun na lang po yung kulang na hindi ko siguro na ibibenta sa sarili ko. Pero yung totoo po yung alak, sigarilyo, lahat po ng yung panglalaking bisyo, nagawa ko po yun ng panahon na yun. Kasi, kumbaga... Ibig mo sabihin, sister, kayo umiinom-inom din. Dati po. Naninigarilyo ka rin. Opo, lahat Pero po. ngayon, nung makilala mo si Lord, sa pamamagitan ng community ito, lahat ng yan ay Wala po. nawala na. Erase na po. Amen. Amen. Kasi po, kung nandito po tayo na hindi tayo sumunod sa kautisan ng ating Panginoon at saka yung binabahagi din po ng ating punong lingkod ni Brother Ting o kung sino man po yung nakatayo na sa harapan natin, ay kailangan po nating sumunod dahil po doon tayo po nakakakuha ng mga mabuhay na salita ng ating Panginoon para po isasaliksik po natin sa puso't isipan natin kung paano po tayo gumaling sa ating mga karamdaman. Kasi kung tutusin, hindi ko po mabibilang po kasi yung aking karamdaman nung panahon na yon. Kaya po
nagpupuri ako at nagpapasalamat na ngayon po buhay ako kasi hindi ko in-expect nung time na ako may karamdaman na mabubuhay pa po ako bawat aatakihin ako nung karamdaman ko nun. Opo, kasi before po ako Gano'n naman katagal kayo umaakyat dito? Ilang araw naman kayo umaakyat? Ay, bali, tinapos ko po talaga yung 15 Tinapos mo, days. 15 Opo. days, opo. Kasi nung time na yun, inatake na po ako dun sa mata ko. Yun ang pinaka-worst kasi hindi ko pinabayaan. Kasi ang dapat kasi ayaw ko pa. Pero dahil nga siguro sa panawagan ng ating Panginoon, tinupad ko po yung God's healing na yun kasi natatakot po akong mabubulag. Amen. Kasi wala na. Kasi kung may pera man, hindi ko po, bago ako magpa-doktor, nagpa-God's healing po muna ako dahil nga alam ko po, wala din naman akong hawak na pera. Dahil pagdating po sa mata kasi, malaki ang gastos, mahal ang gamot. Kaya po nagtitiwala ako sa ating Panginoon na dito po sa God's healing po, wala naman ho tayong gagastusin, pamasahe lang po. Bali, may 20 pesos ka, sobra-sobra na po, makarating ka na dito. Kaya yun po yung paniniwala ko po. Doon po ako gumaling sa God's healing na yun. Dahil nandun po yung Panginoon sa araw-araw na makikinig po tayo sa mga balita na buhay na yan ay po'y pagaling po sa mga taong may mga karamdaman na walang lunas po kasi walang laman ang bulsa. Yun nga po, mahirap lang po. Kaya nga po, kailangan natin mananalig po sa ating Panginoon. Hindi lang po yung Brother Marcelo, marami din po kasing biyaya po na naibigay ng ating Panginoon sa Amen. akin. Kasi, bagamat po hindi ko naman sinasabing napaka-perfect ko pag nag-lay hands po na ginagamit kumbaga ginagamit po ng ating kapatiran yung aking kamay, pero nakapagpagaling din naman po. Kasi kung hindi naman ako mananalig siguro, kasi ipupuri ko, ipagpapasalamat po yung gaya nung last, mga 1 month na po siguro nakalipas po, Bob Marcelo, kasi yung pamangking kong babae, nadulas po sa CR. Kasi yung kanyang kamay, linggo po kasi yun, bali bumaluktot na po kasi parang, kumbaga kung sa probinsya, Brother Marcelo, yung parang singkaw na ng kalabaw, kasi natatakot ako kasi bawat katabi namin, linggo yun. Sabi niya, sister, dalhin mo ng orthopedic yun. Sa isip-isip po sana ako kukuha ng pera kasi wala naman akong hanap buhay na kumikita ng malaki. Kasi kumbaga, meron man, pero may panggastos lang. Kaya ka nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Pagkatapos po ng ating fellowship, before mag-mass, prinary over ni Lord sa pamamagitan ko po. Kaya po, yung pasalamat ko doon, kasi orthopedic po yung tinuturo ng bawat mga nasa tagiliran namin nung Sunday fellowship natin na yun. Bago mag-start ng mass, ay yung kamay ng pamangkin ko po ay nadidiretso na po. Kaya Lord, maraming salamat po Glory to God. sa gift na po yun kasi alam ko po, ikaw po ang nagbigay ng kapangyarihan po doon sa kamay na yun dahil alam ko kamay mo po ang nagpagaling sa aking pamangkin. Yun lang po at magandang hapon po. Amen. Maraming salamat sa iyo, sister, ano? Alam mo, maging si Father Fernando Suarez, ano po? Yan kumbaga kilalang-kilala na yan, kung saan sa mga lugar na pupunta yan, na sa pangalan ng Panginoon, okay? At sa pamamagitan niya, maraming pinagagaling ang Diyos. Ano sabi niya? Hindi ako ang nagpapagaling. Ang nagpapagaling ay ang Diyos. Kaya, Amen. napakahalaga. Katulad din ito ni Brother Ting, napakahalaga. Yung itong banal na Eucharistia, kaya sabi niya, tumutok tayo sa pakikinig, tumutok tayo pag tayo nagsisimba, pakinggan natin mabuti ang homily, sapagkat ang salita ng Diyos, yun, doon po manggagaling ang ating kagalingan. Amen po. Kaya tulad nito, ang atin pong pinapaksa ay banal na Eucharistia at si Lord, hindi lamang po yung pagkain na pangkatawan. Okay? Kung hindi, di ba sabi niya, doon sa Mateo 4:4, ano sabi niya? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi maging sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Amen ba? Praise Sapagkat the ang salitang yan, yun din ang tinutukoy doon sa John chapter 1 verse 14. Ano po sinasabi doon? Ang salita ay nagkatawan tao, nakipamisan sa tao, at walang iba kung hindi si Jesucristo. Now, kung yan salitang yan ay si Kristo at pinakikinggan mo, nakapanahan sa atin, kapatid, kahit na anong problema kapag ka si Kristo na nasa iyo, wala ka nang alalahanin pa. Amen po, talagang Sapagkat totoo po yun. siya na mangangasiwa, mamamahala ng iyong
pagkatao yung iyong buhay, kung paano bibigyan ng tamang direksyon. Gusto ko lang bigyan, sandali, si Sister Emily. Ano maiiwanan mo, Sister Emily, sa ating mga tagapakinig? Okay? Huli man daw at magaling, nahihahabol pa rin. Amen. Okay, magbigay po kayo. Pero ko 1 minuto. Sa lahat po ng nakikinig at nasa gawain na po tayo ng ating Panginoon, totoo po yun, narito na po tayo, wag na po tayong ihiwalay sa ating Panginoon. Sapagkat maaga pa nakilala natin ang Diyos at ang ating Panginoong Yesus na nagbibigay buhay, ng lakas, ng karunungan, lahat ng bagay. At sa aming pamilya talaga pong daman-daman namin. At sa aming grupo na maraming salamat na naging kaagapay namin ang bawat isa, na Espiritu ng Diyos nagkakatulong, nagkakasama-sama. Maraming salamat po sa grupo ng AP Aquino at lahat po ng sumusuporta ng Malabon Combine at ang aming nanay na Sister Cecil Maico, nawa po na lalo siyang ingatan pagpalain ng Diyos sa malalayong lugar. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon. Tayo pong lahat, kapit po tayo sa ating Panginoon at wag po tayo magsawa sa pagbibigay ng ikapu o ng pamambagay para suportahan ang ating Panginoon at ang gawain ng SOC. Maraming salamat po. Salamat sa iyo, Sister Emily. Ano po? Ikaw pala yung Sister Emily kanina. Naghihintay talaga ako. Yan. Okay lang yan. Okay, so mga kapatid, wala na pa tayong sapat na oras. Tayo po ngayon ay dadako na sa Healing on the Air. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Unang-una, Panginoon, maraming salamat sa pananampalatayang ipinunla mo sa aming mga puso. At ito'y pinalago mo, Panginoon. At siya namin ngayon na taglay-taglay ang pananampalatayang ito. At sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, natutunan namin, Panginoon, ang sumunod, ang gumanap ng iyong kalooban. Salamat, Lord. Ang lahat ng ito, of course, unang-una, utang namin sa iyo, O Diyos na makapangyarihan. Pangalawa, sa amin pong head servant, na naging daluyan ng iyong buhay na salita. Kaya ngayon, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat ng dahil sa pananampalatayang yan, naunawaan namin, natutunan namin kung ano ang ibig mong iparating sa amin dito sa Ebanghilyong ito, Panginoon. Ibig sabihin nun, higit namin pahalagahan ang banal na Eucharistia sapagkat ikaw yun, Panginoon, tulad ng sinabi mo, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Ang sinumang kumain nito ay hindi na magugutom at ang uminom ng aking dugo ay hindi na mauuhaw. Salamat, Lord. Maraming salamat. Kung kaya, Lord, sa mga sandaling ito, malakas na po naming isisigaw na ikaw, Satanas, kailanman ay hindi ka na magkakaroon ng kapangyarihan o pangwasakin at pakialaman pa ang mga anak ng Diyos na buhay na ngayon ay patuloy na gumaganap ng kalooban ng Diyos na buhay. Kaya lumayas ka, Satanas, ginagapos ka namin at inihuhugos sa pusod ng karagatan. Sapagkat ang community ito ay pag-aari na ng Diyos na buhay. Maraming salamat po. Salamat din, Panginoon, binigyan mo kami ng isang namumuno, ang aming head servant, na patuloy na nag-aalay ng sakripisyo para lamang maraming maligtas. 10 ng kanyang sambahayan, ang kanyang may bahay. Salamat po, Panginoon. Kaya, Lord, sa pamamagitan niya rin, Lord, kaya natutunan namin lumaban, manindigan sa katotohanan itong RH bill na ito, Panginoon. Pinakikiusap namin, Lord God, na wag na pong bumalik pa sa isipan ng mga mambabatas. Lusawin mo na, Panginoon, sapagkat hindi kailangan ng mga anak ng Diyos itong RH bill na ito, sapagkat ito'y mapanira o nakasisira ng physical na katawan at higit sa lahat, ito'y labag sa iyong kautusan na sinabi mo, magpakarami kayo at punuin ninyo ang mundong ito. Lord, ngayon natutunan namin na maliwanag na kung ang kinatatakot ng tao ay magkaroon ng pagkagutom,
kailanman hindi mo pababayaan ang iyong bayan, ang bansang ito, bansang Pilipinas, na kung saan, Lord, napakarami, Panginoon, ng mga anak mo na nagsusumamo sa iyo. Kaya, Lord, itinataas ko po itong RS bill na ito, Panginoon, na tuluyan ng mawala. Of course, Lord, ang aming head servant, Brother Ting Arcadio, Sister Erlinda Arcadio, Carol Tan, ang kanyang anak at ang sambahayan. Ngayon din, Panginoon, si John James Sulapco, Ilibilianca Crisanto Bael, Baby Maniflor Nilda Dante, and then si Alice Samson, Deo Gracias Timaho, Lucy Timaho, John Louis Timaho Jansin, A.D. Ellen Ebias and family, Melanie Said, Fermin Morano, Gaudicia Morano, Melody Morano, Ana Rose Alsa. And then, Lord, si Bonnie Copino, Vanessa Copino, Mark Anthony Copino, Betty Feliciano, Luisa Gatchalian, Robbie Magtuto, Tita Baed, Roel Baed. And then, Panginoon, itinatas ko rin sa iyo, Panginoon, na kailangan kanila, Lord, sina Dory Rodriguez, Ricardo Nicdao, Celia Nicdao, Fortunata Elio Rosada, Dr. Valentin Lim, Lita Mulano, Abigail Morano. Yan din, Panginoon, si Danilo Dang, Daryl, Rochelle Dennis, Darwin, at Danilo Inverso Jr. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Matt San Juan and family, Los De Leon and family, Mauro Jimena Jr. and family, Joey Velasco and family, Grace Joy Velasco. Yan din, Panginoon, si Delia Hamero, Rose Albacino, Perlita Angog, Rhea Rico, Ann Ortiguera, Ginny Lapera, Orly Alice Peña and family, Maria Velasco, Rebecca Ising Crisostomo. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Quincy at ang kanyang mga anak, si G. Ford Signat, Jose Garcia and family, Jose Mercado, Rose Mercado, si Dr. Donna Tolfo, at patuloy ko pa rin itinataas sa iyo, Panginoon, si Roberto Tinumpit at ang kanyang sambahayan, Maria Victoria Evangelista. Lord, sa kabila ng kanyang taglay niya ang karamdaman, sa kanyang paniniwala, pinagaling mo na at pagagalingin mo pa siya, Panginoon. Yan din po ang aming kapatid na si Milagros Baby Arcadio Ventura, Panginoon. Paghilumin mo na, Lord, ang kanyang sugat sa kanyang talampakan. Sa gayon, Lord, makapaglilingkod na may pagpapatuloy niya rin ang kanyang paninilbihan sa iyo sa katauhan ng kanyang kapwa. Itinataas ko yun sa iyo, Panginoon, si Elisa Makaspak, Jojo de Jesus and family, at lahat ng Bulacan Boys and Girls. And din, Panginoon, itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang Golden Chronica Publishing, at si A.D. Evamen Alvin Clarice Laurel Rivera at Pesuelo family. And din, Panginoon, si Alice Jane John Leno Grace, Bruce Benarkel Miguel Malnes, Maricel Ronald R.J. Rochelle Pauline Rigacho at ang akin pong kapatid na si Panchang Rigacho, Panginoon, na ngayon po ay merong hindi maganda ang nasa kanyang katawan. Lord, hipuin mo, Panginoon, bilang lingkod mo. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Roland Benedicta Sibilia ang kanyang mga anak, si Rodwell Joy, si RJ, Ninita Samson, Anit Cantuna, aning Taglinawan family, Erna Gloriani, Cecil Durano, Nida Locsinong family, Nita San Juan, Nona Cabrigas, at cancer victim. At yan din, Lord, itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si John Paulo Odiver, Cristina Mia, Roberto Gallardo Alexander Odiver, Joan Grace Odiver Torres. And din, Panginoon, si Francisco Torres, Francisca Joana Torres, Elicia Pesado, Nicole Francisco, at si Ralph Nicole Ricanya, Rosali San Marcos. At yan din, Panginoon, si Rachel Lanzarote. Lord, alisin mo na totally, clear out mo na, Panginoon, ang mental disturbance na kumbaga nais umalipin sa kanya. At naniniwala ko, Lord, pinagaling mo na at pagagalingin mo pa siya. Yan din po, si Ray Annalyn Bas, Melissa Rusal. Siya po ay 70 years old na meron pong kidney trouble. At naniniwala ko, Lord, ikaw ang lumikha ng lahat at ikaw rin magpapagaling. Ganon din, Panginoon, itinataas ko rin po para sa kagalingan ni Sister Ebon Aligura. Yes, Lord, naging lingkod mo rin si Sister Ebon Aligura. At isinisigaw ka, Panginoon, na ikaw rin ang nagpagaling nung una
at lalo mong pagagalingin ngayon sapagkat patuloy na naglilingkod sa iyo. Ganinin po ang pamilya Lagrusa, si Leone Lim, Patricio Salcedo, at si Agustin Caneda, Lolit Arbaladejo, at Sister Cecil Maico na patuloy mong ginagamit, Panginoon. Lord, tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Rosin Madrelihos, Naoki Usako, liver cancer, hipuin mo, Panginoon. Yan din po si Jose Tenco, Mona Lisa Ramirez, Shirley Ramirez, Vering Suliro. At yan din po panalangin para po sa kaluluwa ni Ben Aspiras na mga Panginoon, yamang kinuha mo na, at Lord, pinatawad mo na rin ang kanyang mga kasalanan na nagawa nung siya nabubuhay pa. Yan din po, Lord, si Magdalena Sawit at Rafael Alejandro. At yan din kaluluwa po ni Brother Rinaldo Policarpio, kaluluwa ni Tas Prado, kaluluwa ni Brother Nick Papa, Panginoon, na mga lingkod mo, Panginoon, na ngayon kinuha mo na. Nawa ay pagkalooban din ng anak, sina Elisa Nicolas, Rowena Perol. Patuloy ko rin tinataas sa'yo si Terry Arthur, Les Hinima Arthur, at yan din, Lord, si Nina Reyes, Alexander Reyes Arthur, yan din, Lord, si Rio Hiramil Reyes, yan din, Panginoon, si Dolly Andali Cual, Edgar Cueva, Mucha Montilla, at yan din, Panginoon, si Neri Mata, Eden Paharis. Itinataas ko rin sa iyo, Lord, si Ray Cipriano, Jose Baltron, Cesar Artigas. Yan din, Panginoon, si Shirley Cantero, Lorna Cantero, Ramel Santa Maria, Rodrigo Talavera, Emily Talavera, Rosalie Abara and family, Roel Talavera and family, Romel Torres and family, Ronalyn Talavera. Yan din, Lord, si Paul Moreno, Jeneline Pengol, Prince Carl Torres, yan din po si Sophie Emily Abara, si Rosario Talavera and family, Princess Charmel Torres, yan din po si Maria Charis Sanit Abara. Itinataas ko rin sa Lord, si Luke Andrea Abara, yan din po si Roland Nicolas, Agida Nicolas and family, Roel Cual, Belinda Cual. Yan din, Panginoon, si John Simon Cual. Yan din si Sarina Cual, Pellegrina Galang, Adrian Galang and family, Pablo Moreno and family, Alexander Galang and family, Angelita Pingol and family, Arnel Galang and family. And then, Lord, si Arlene Di Malanta and family, Arnold Galang and family, Dalisay Cayetano and family, Dongo family. And then, Panginoon, itinataas ko rin sa iyo, O Lord, si ang Trilliano family, Teresa Maliwat and family, Joseph Ella family, Janice Yap, Janet Jane and Jenly Yap. And then po si Shirley Kache Yap and family, Fermin Santos, Socorro Santos, Carmela Marie Morano, Josie Morano, Priscilla Morano, Romel Santos. At yan din, Lord, si Ronelio Lim, Ewan Lim, Melka Lim, Lorna Laudi and family, Christina Amanti and family, Leonor Canlas and family, Josephine Lucio and family, John Michael Bolanos, yan din, Panginoon, si Edwin Gondran and family, Remedios Peralta and family, Sharon Montimayor and family, Loe Di Juan and family. Yan din, Lord, itinataas ko rin po sa iyo, Lord, ang Diocese of Caloocan, panguna po ng aming Bishop Diograsa Sinieges. Tawa, Lord, lagi mong lulubin na nagkakaisa sila sa kanyang mga kaparian. Yan din, Lord, ang aming pong Spiritual Director Bishop Tid Bacani, lagi mo po bibigyan ng sound mind and sound health. Yan din, Lord, na lahat po ng may sakit, may karamdaman sa iba't ibang pagamutan, Panginoon, ipuin mo, Lord God, in Jesus' name.
at lahat po ng aming live stream na nagpipilit na manood at makinig sa salita ng Diyos. Saan man sila naroroon, Panginoon, Lord, pagpalain mo po sila. At kaya din, Lord, ang ginamit mo sa hapong ito, ang ginamit mo sa hapong ito, ang kanilang mga pangalan ay sina. Pag-ibigay nga sa akin yung pangalan nito, mga sponsor na ito, kapatid, in the name of Jesus of Nazareth. Glory to God. Panguna po ni Brother Fred Lagrusa, Brother Rudy Tolentino, Sister Aurora Caneda, Sister Cristita Santulos. Lord, yamang ito ginamit mo sa hapong ito. Nawa, Lord, hindi lamang pagpapala ang ibibigay mo sa kanila, ligit sa lahat, ang katatagan ng pananampalataya in the name of Jesus of Nazareth. Glory to God. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ang inyong kapatid, Brother Marcelo Malis, pansamantala na kumatawan po para sa programang ito, hindi absent sa Brother Ting Arcadio. Nawa, Lord, patnubayan mo po aming head servant. Glory to God. Glory to you, Jesus. Glory to you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Maraming salamat po in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.